Hello, good morning guys. So, nandito naman po tayo sa Asia Homeworks. Then, excited po kami ngayon na i-share sa inyo itong video na ito. So, ito pong video na ito is requested by Sir Andres Bustos ng Tierra Heights, Subdivision, Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. So, shoutout sa iyo sir and thank you very much po at kami na pagkatiwalaan nyo para mag-repair ng ambassador set ninyo. And dito sa video na to guys, ituturo namin sa inyo yung step by step paano ba namin na-repair yung ambassador set ni sir. And I hope na makatulong po. Especially doon sa mga gustong mag-repair ng ganitong klase ng sopa. So, before we start guys, so please like and share this video. Don't forget to subscribe and pahit na rin po yung notification bell para mas updated ka po sa mga bagong ginagawa natin dito sa Asia Homeworks. And please support also our FB page, Asia Upholstery Shop and Asia Business Hub. So, thank you and see you soon. Thank you very much. hello guys, so ito yung bagong project natin ngayon. Hello guys, so ito yung bagong project natin ngayon. So, 2 pirasong ambassador set na tig single seater ni Sir Andres. So, shoutout sa iyo sir and thank you very much po sa tiwala mo sa amin. And then, as usual dito sa Asia Homeworks guys, i-check natin no, yung external nung sopa para may idea din po tayo bago natin ayusin yung sopa ni Sir Andres. So, first concern guys is yung cover. So, yan, talagang palitin na no. So, yan din yung gusto ni Sir, palitan na yung cover and then palitan ng leather no. So, yung dating cover niya guys is tapestry and then gusto na rin yan tanggalin tong bakal na to guys. Yan. So, paikot yan guys hanggang dito sa gilid. Yan. Kasi ang concern niya guys, may kabigatan yung sopa dahil dun sa bakal na nakalagay. So ayan. Actually guys, wala namang epekto to dun sa sopa. Kasi design lang naman siya dun sa mismong sopa ni Sir Andres eh. So kung tatanggalin natin, I think wala namang magiging effect dun sa mismong sopa niya. So ayan. So i-reduce natin yung weight nito. Then pag natanggal natin yung bakal na yan, and then ayusin natin yung loob niya. No? And then alisin din natin yung stainless na to sa gilid o yung yero no sa gilid. So ayan. Actually guys, yung ganitong klase ng sopa, yung mismong paa niya guys, isa yon yung kahoy na kwadrado dun sa ilalim, no? So ito. So ayan. And then napapansin naman natin guys, yung bakal na nakalagay talaga may kalawang na. So may tendency ma-damage pa yung cover na ilalagay natin. And then ito na po guys, naka-ready na yung mga materialis na gagamitin natin. Mayroong rubber strap, nosag, nole strap, and then yun, nosag clip no. So para kompleto. So yun guys, so tapusin natin to and i-check naman natin yung internal nung sopa kung anong materialis yung nakalagay. So okay guys, so tara, let's go.
So yun guys, so after natin na ma-divide parts by parts yung ambassador set ni Sir Andres. So this time dito sa Asia Homeworks guys, as usual, i-check natin yung materials na nakalagay dun sa loob. Then para may idea din po yung mga customers natin kung ano po ba yung nakalagay dun sa dating lang sopa. So okay guys, so first, so ayan, yung pong cover niya is made from tapestry fabric, no? And then ito guys, itong part na to, so dito po siya nakalagay sa gilid. So pakita ko lang po So dito po siya nakalagay sa gilid guys. So ang gagawin natin guys dito is mabawasan natin yan dahil masyadong malapad, no, yung nakalagay dun sa gilid. So ang gagawin natin guys, iaayon natin dun sa forma or dun sa design na maganda dun sa sopa. So ayan, and then yan guys, natanggal na natin bakal, and then ito yung mismong paa niya guys. So ayan, tatanggalin natin yung yero dun sa gilid. So ayan, and then ganun din yung isa, nakalas na rin natin. So ayan guys, so okay pa naman yung kahoy niya guys, yung paa, so magagamit pa natin. Then yung yero niya guys, ito yung mga nakalagay sa kanya na I think yero lang to So ayan, tatanggalin na natin yan guys, and then kokoberan din natin yung mismong paa ng leather. So ayan, and then ito yung bakal again. So grabe guys, ang bigat yung bawat isa nasa nagre-range na nasa 2 kilos yung isa niyan. So apat yan so nasa 8 kilos na yun na bawas. And then itabi muna natin guys, and then check naman natin yung kung anong ginamit na foam. So ayan, alisin natin to. So talagang luma na guys, no, talagang palitin na. So sabi nga rin ni Sir, yung sopa na to is matagal na rin sa kanila, more than a year na rin. So I think nasabi nga ni Sir nasa 10 years na mahigit yung sopa. So ayan, so same reason kaya nasira dahil din sa katagalan, no. So ayan, and then yun yung sandalan. So ayan, medyo madumi na rin talaga guys at kailangan ng palitan, no. So ayan, and then ganun din, check naman natin dito sa may arms. So alisin na muna natin yung cover. So ayan, actually guys, yung foam niya sa tagal niya more than 10 years, no. So sa status ng foam niya all good pa, no. So wala pa may mga nasira na dahil sa katagalan, pero sulit na rin dun sa taon na tinagal ng sopa. And then yan, tinanggal na rin natin yung kamay guys. Actually yung mga ganitong klaseng sopa guys, halos lahat naman natatanggal yung kamay. So didetach naman yung kamay niya, no. So ayan, inalis natin. Then check natin. So I think matagal nang madami ng beses na reupholstered yung sopa guys, kasi napansin ko yung mga bala ng tacker or yung shoe tacks. So marami na rin talaga siya, no. So sabi nga nila nabugbog na yung yung frame. And then ito yung foam. So I think magagamit pa natin to, okay pa. Yan. Dili magandang foam pa rin yung ginamit guys Kasi siguro sa tagal na rin ng foam. Yan, naluma na pero all good pa. Compare dun sa mga dati natin na ayos na sopa. Sa status ng sopa ni Sir, pagdating sa foam okay pa, no. And then ito yung kamay, yung wood ng kamay. And then check natin yung kabilang kamay. So ayan, ayan, okay pa rin naman guys. Plan natin dito, napag-usapan din namin ni Sir na dadagdagan namin ng Uratex, no, Uratex foam. So okay pa naman. Ayan, may mga sira na binahayan ng hayop pero wala na sila dito. Ayan guys, makapal pa naman yung foam. So okay pa naman. Ayan. And then tabi muna natin. And then check naman natin tong ayan. Tabi muna natin, and then check natin tong sandalan. So ayan, tanggalin ko lang. Okay, yan. And then guys, yung siya nga pala, yung mga dati talagang sopa, no. So talagang kompleto pa talaga ng materialis na linagay. So nandyan pa yung sako,
And then meron pang chipboard. Then yung foam. So okay pa. So ayan. So tumatagal din po yung foam. Depende rin yan sa pagkakaayos, no, ng mismong sopa. So ayan yung chipboard niya. So ang purpose niyan guys is para hindi lumusot dun sa likuran. So kaya naglalagay ng chipboard. Pero much better sana kung linagyan na lang ng fabric yung mismong frame. Para instead na sako as chipboard. Yan. And then yan po. So tanggalin na rin natin yung sa upuan. So sa upuan niya guys, yung kapal ng upuan niya I think nasa 4 inch pa to. So good pa, no? Ayan. And then ayan na po yun sa may frame ni sir. So ayan, yung may mga actually guys, okay pa to kasi nakalagay pa talaga yung mga rubber strap, nosag. Pero may mga nakita lang tayo dito na hindi na tama, no, o hindi na maayos yung kondisyon. Katulad nitong kamay guys, yan. So may cover siya ng fabric, and then yan, may straw na tali, no, na nakalagay. So yan, ang plan natin dito guys, lalagyan natin to ng ipapalit natin dito sa may straw guys, yung straw na tali na yan. Papalit natin dyan yung Lona strap. So ayan. So dyan natin ilalagay yung Lona strap. Kaya tayo mayroong Lona strap instead of tali na straw. So ayan, Lona strap gagamitin natin. So ayan guys, yung frame okay pa naman. May mga maluluwag lang na pa ako, pero ayusin natin yan mamaya. Ganon din po itong kabila. Yan, lumusot na talaga yun sa chipboard niya, tsaka dun sa straw na tali. So dapat talaga hindi straw na tali yung nakalagay, no. Yan. So lalagyan natin mamaya yan guys ng Lona strap. Papakita ko po sa inyo mamaya. And then dito sa may parte naman ng upuan guys. So ayan, may mga nakalagay tayo, nakikita tayo nakalagay na rubber strap, pero maliliit ito eh. So ayan, maliliit na rubber strap. So dahil sa katagalan na rin yan, kailangan na nating palitan, no. So papalitan natin yan. So ipapalit natin rubber strap dyan guys, yung mas malaki, no, na pang sopa. Actually guys, yung ganyan talaga pwede rin naman pang sopa, pero hindi dapat na ganito laki yung sopa tapos ganyan lang yung rubber strap. Dapat yung mas malapad, no. Ayan, yung ilalagay. And then talagang marami na talagang tama, no, yung sopa ni sir, no. Ibig sabihin ilang beses na na-reupholstered. And then pagdating sa nosag, ayan, sa rubber strap papalitan natin malaki to. And then sa nosag lalagyan natin ng nosag clip. So ayan, nakita natin pa kulay nakalagay. So lalagyan natin nosag clip yan. So pakita ko po sa inyo guys mamaya. So ayan, chine-check lang natin, no. So may mga maluluwag ng pamakuan, so kailangan nang ayusin. Then may mga nakita na tayo, may mga kalawang, pero okay pa naman yung nosag nya guys. Kailangan lang lagyan ng clip. So ito yung clip guys, ilalagay natin to guys. So yan, i-attach natin doon sa may pako na to. So alisin natin yung pako, and then lalagyan natin ng nosag clip para tumibay na uli. And then ito naman po yung kunin ko lang yung rubber strap. Ayan yung rubber strap guys. So pakita ko lang po sa inyo yung lapad ng rubber strap namin ginagamit dito. So ayan, ganyan po siya kalapad. To times 2 po nung nakakabit sa kanya. So yan po yung kakabit natin guys, marami-rami to, kaya may lalagyan natin lahat. Yan. So yan, ganyan po. So papalitan natin yan. Yan. Kaya matagal na sira guys yung foam nung sopa ni sir, dahil din nakatulong yung rubber strap. Ayan, kasi hindi talaga lumusot, no, yung foam o napuwersa yung rubber nosag, kaya talagang tumagal talaga yung sopa. So ayan. And then check din naman natin tong kabila. So same, ganun din po, tapestry cover.
fabric. Yan. And then ito yung sa may pisngi niya. Ayan, sa sandalan, sa gilid ng sandalan, yung ganyan. Yan. Yan, alisin na rin natin yan guys. So para wala, or liliitan natin yan guys para ano, para maging umayon dun sa gagawin nating restoration dun sa sopa ni Sir. Yan. And then ito po yung sa may sandalan. So ayan, tanggalin na rin natin. So ayan. And then yung sa kamay. So ayan guys, ayan, tanggalin din natin dito. So ayan guys, so nakikita naman natin, okay pa naman yung foam ni Sir. Numipis lang ng konti guys, pero papatungan naman natin ng Uratex yan. So para mas bumalik yung dating kapal. So ayan. Siya nga pala guys, yung kapal nung sa kamay guys, nasa 3 inch yung kapal. So ayan. Yan ang minimum kasi na kapal ng kamay guys, 3 inch. Then yung sandalan ganun din, dapat nasa 3 inch din. Ayan. So patungan natin yan ng foam, dadagdagan natin ng foam guys. So, and then para ayan, para mas lalong gumanda. And then check naman natin guys yung ito, so may upuan niya. So sa foam naman guys ng upuan, so okay pa rin. Yan. So nasa 3 inch yung kapal. Then papatungan natin yan ng Uratex after. Then yan yung sako. Naka-attach pa ng mabuti. And then check natin yung sandalan guys. So ayan. Alasin natin. So ayan, isa sandalan guys. So nasa 3 inch yung kapal. So okay pa. And then yan yung shipboard. So tatanggalin na rin natin yung shipboard na yan mamaya guys. And then ipapakita ko sa inyo kung ano ilalagay natin dyan mamaya after. So ayan. Tabi muna natin. And then so ayan, meron pong rubber strap yung sandalan ni Sir. It means na maganda po o magaling yun din yung nagkabit po o gumawa ng sopa. In fairness guys, yung mga unang sopa noon guys, talaga hindi tipid pagdating sa materyales. So sa ngayon kasi guys, wala ka na halos makikita na gumagamit ng rubber strap. Especially doon sa mga nabibili natin, mga ready-made na sopa. So, ayan. Check natin yung kamay ulit. Itong kabilang kamay. And same, ganun din po ang loob nito. Possible yan. May nakalagay din na yan, yung straw na tali. And then, check natin yung wood condition, plywood, and then good lumber, and then tabla. Yan. Talagang makikita mo talaga guys dun sa kamay at saka dun sa frame ng sopa na talagang ilang beses na rin na reupholstered yung sopa, no? Then dito sa kabila, check din natin. May kabigatan din talaga guys yung ganitong sopa kasi mga solid pa yung mga kahoy na nakalagay, no? And then yung materialis na linagay talaga sa kanila, talaga kompleto pa. So may mga nakita lang tayo na dapat na hindi nakalagay pero nakatulong din po, no, para maging matibay yung sopa. So ayan. So check lang natin. And then ito naman po. So ayan guys, so sa frame ganun din po, same. Meron po siyang rubber strap pero same, walang nosag clip. And then may kadumihan na rin talaga yung loob ng sopa. So kailangan natin tong linisin, brushin para mawala po yung mga dumi na yan. Yan, kalat na dumi. So yan. Talagang yan po, makati po talaga yan yung mga ganyan. Kaya kailangan talaga na re-repair o na ayos yung sopa para matanggal yung mga dumi. Then yun guys, so after ko pong mapakita sa inyo yung mga materyales na nakakabit dun sa sopa ni Sir Andres. So yun guys, so yung plan natin dito, same, lilinisin natin po yung frame ng sopa, double check lahat ng mga pamakuan, and then papalitan po natin yung mga rubber strap na nakakabit na to. Kasi may mga nakita rin tayo, may mga lamat na, no, na malapit na rin maputol, no. So yung iba po talagang naputol na. So ito po yun So ayan. So tatanggalin na natin lahat yan guys.
And then i-check natin yung muna yung frame. So sa frame naman guys, although luma na talaga yung frame nung or yung kahoy na nakalagay dun sa sofa ni sir, pero I think naman na okay pa, no? Wala pa naman tayo nakitang nabali, no? Although lumuwag lang yung mga pamakuan guys, so ang gagawin natin dyan, lalagyan na lang natin ng mga pako at papatibayin pa natin yung frame nyan. So yan, and then pakita ko po sa inyo yung rubber stamp na ilalagay. So ito po. So yan, and marami-rami po yan para ma-cover up lahat yung kailangan palitan, no? And then if ever po na may mga nakita naman tayo, may mga putol na rubber strap, kung may putol man dyan na nosag pala, so ayan, meron po tayong nosag dito. So ayan, if ever lang na may makita tayo may pero double check pa rin naman natin yan guys para makasigurado tayo. Then yan. And then ito po yung itsura ng kakabit nating nosag clip. So ayan. So ayan, then marami-rami din po ito na ilalagay natin para dun sa clip ng nosag. And then ito po yung lona strap na isasapin po natin dun sa nosag, and then lalagay po natin dun sa may kamay po ng sopa, no? So papalitan na po natin yung straw na nakalagay po doon. So ayan. So yun guys, so tapusin natin to, and hope na magustuhan ni Sir Andres yung gagawin nating restoration dun sa frame ng sopa niya. So okay guys, so tara, let's go.
guys, so after natin na maayos at malinis yung frame ng sopa ni Sir, ayan. Then ipakita ko po sa inyo guys yung kinabit natin na nosag clip. So ayan. So perfectly attached. So ayan, naka-attach na po ng mabuti. And then by the way guys, naglagay tayo ng NOLA strap sa pin para dun sa nosag clip natin. Na-repair na yung upuan natin. So hindi po siya magiging soon pag tumagal na. And then advantage din guys, pagka mayroong nosag clip, hindi po mawala sa alignment, no? Yung mismo nosag. So yun guys, so after nito guys, ikabit naman natin yung rubber strap. Okay guys, so tara, let's go. So yun guys, so after ko pong mapakita sa inyo yung pagkakakabit natin ng nosag clip, so this time pakita ko naman po sa inyo yung kinabit nating rubber strap. So ayan, perfectly attached. So gumamit po tayo ng shoe tacks dyan, so para maging mas matibay po yung pagkakakabit ng rubber strap dun sa frame ng sopa. So ayan, and then ito po yung sa mismong upuan. Then by the way guys, naglagay na rin po tayo ng rubber strap dun sa may nosag natin, no? Para maging suporta po yung pong rubber strap dun sa nosag para hindi po siya madaling maputol or hindi maputol, no? So ayan, and then ito po yung sa may sandalan natin. So maayos na rin po yung sa kabilang sandalan, ayan. And then ito po yung sa may upuan. So ayan, so maayos na guys. So after nito guys, ang gagawin natin dito is lalagyan natin to ng cover na instead na sako lalagyan natin siya ng fabric cover. So para mas maging maganda po yung outcome ng pagkakaayos ng frame ng sopa. So okay guys, so tara, let's go. Guys, so after natin na maayos yung rubber strap and then attach na rin natin yung sa clip. This time pakita ko po sa inyo yung gagamitin natin. Ayan. So ang gagamitin po natin instead of sako, no? So ilalagay po natin dito is fabric na corduroy na ganito po. Ayan.
po, makapal na klase po na tela yan guys. So yan po yung gagawin nating sapin, no? Yung sa nose hub and rubber strap. So yan. So yan guys, so ilagay na natin to and tapusin natin, and hope na magustuhan po ni Sir Andres yung gagawin nating ayos, restoration sa kanyang sopa. Okay guys, so tara, let's go.
So ayun guys, so after natin maayos yung frame nung sopa ni Sir Andres. So this time guys, so pakita ko naman po sa inyo yung napili na leather ni Sir. Pero bago po yun guys, so by the way, pakita ko na rin po sa inyo yung mga available po nating fabric and leather dito sa Asia Homeworks. So ayan, kompleto po tayo. Meron po tayong velvet, cotton, mohair, tapestry, and iba-iba pang klase ng fabric. So pagdating naman po sa leather guys, so kompleto rin po tayo guys. Meron tayong Bulgarian leather, German leather, leather soft, and iba pang klase ng leather na available po dito sa ating shop. Then ito po yung napiling leather ni Sir. So ayan. So ayan, kulay red, no? So kulay hotdog yung kulay niya. So ayan. And then yung pong brand na napili niya guys is ayan, gold leather, and then yan, may initial po si Sir. Yan. So ito po yung first option niya, and then second, no. So kaya lang po tayo may first and second option guys. If ever na walang available po na leather, no. So meron tayong second option. Pero madalang naman po, hindi nangyayari po dito sa Asia Homeworks kasi meron po tayong enough stocks, no, para dun sa mga customers natin dito. And then yan po, meron po tayong ayan, yung napiling leather ni Sir, gold leather. Ayan. So sa texture na guys, makapal po siya, and then may pagka-rubberized. So napakagandang klaseng leather po nito guys. And then usually ito talaga yung gustong ipalagay na cover ng mga customers natin dito. And then ito po yung gagamitin nating foams, syempre Uratex, no. So Uratex na pang matagalan na foam, no. Then trusted brand at isa sa mga pinagkakatiwalaan naming foam dito sa shop. Ayan, yan po yung ilalagay natin. So ipandadagdag po natin yan dun sa foam ni Sir, kasi since okay pa naman yung foam ni Sir guys, so papatungan na lang po natin yan. So yun guys, so tapusin natin to, and hope na magustuhan po ni Sir yung gagawin natin restoration dun sa kanyang sopa. So okay guys, so tara, let's go. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it.